Good morning mga boss. So yun, 8:30 ng umaga, pagising ko ay nakaredy na ang aming mga dadalahin, mga pagkain syempre, para hindi magutuman. At nagantay na nga kami sa labas, mga alas 5 na to ng umaga. At ito na nga, dito na kami. Yun! Kaway-kaway! Hi, Ri! Hey! Napaka-ulap mga guys! Sa Tagaytay na kami niyan mga boss. Ayan. At ito nga, packet na kami doon sa may pinya. Yung may malaking pinya guys. Ito ang highest point ng Tagaytay City. At ayan nga, sinalubong kami ng napakagandang panahon. Very makapal ang foggy days. At malamig ang panahon. Mga oras nito mga boss ay alas 7:30 ng umaga. So ayan nga ang aking misis, ayan o diba, tuwan-tuwa siya, first time niya ngayon na dito sa Tagaytay. Sa ibang napupunta siya sa ibang Tagaytay area, pero dito sa People's Park, kita mo naman yung mukha niya, diba, di ba itago ang tuwa. Ito yung People's Park Sky, basta yun na yun, diba? So dito na kami, at pagdating namin dito, ayan, tuwang-tuwa ang aking apo, takbo ng takbo, diba? Ayun, takbo dito, takbo doon. At kung mapapansin nyo mga boss, ay hindi ganon kadami ang mga tao. At yun nga, super foggy. Tinuturo ko dyan yung Highland, Tagaytay Highland ay hindi makita, diba? Ito mo, yung apo ko ay tuwan-tuwa din, diba? At ang ayan, kasama niya, kaya karga siya ng kanyang mama. Tuwan-tuwa yung apo ko, diba? Malawak yung kanyang tatakbuhan. So kasama ko guys, family lang kami dito guys. Family banding. Ayan, diba? So mga bandang alas 9 na guys, mga boss, ito na. Maliwanag na, maganda na ang panahon, maaraw na. At nawala, unti-unti nang nawawala ang foggy. Ayan At this time nga mga boss, ayan, talagang tuluyan ng wala na ang foggy, diba? Lumabas na yung haring araw at napakaganda na ng panahon. Pero although ganyan kasikat ang araw mga boss, pero hindi ganun tulad dito sa Maynila na talagang sobrang init, diba? Magte-10 na ng umaga rito, pero yung araw, sikat ng araw niya ay parang alas 7 lang ng umaga kumpara mo dito sa Maynila, di ba? So ito nga mga boss, ito yung daanan, zigzag road papunta, galing sa baba papunta dito sa highest point ng Tagaytay. So ayan. Tour tayo mga boss. Ayan nga yung Tagaytay City landmark. At ito nga, wala nga akong magawa dito. Kako ano kaya maganda gawin dito? Lilipad na lang kaya tayo. Sige, subukan natin. Sige, lipad! Darna! Joke lang. At yun nga, bumaba na nga kami mga boss dito sa Picnic Grove. Yan. From Tagaytay, from People's Park Sky to Picnic Grove. Siguro mga less than 3 kilometers ang distance nito mga boss. Ayan, so ito ang mga picnic hub na dito nagsushooting ang mga Pilipino dati. At ito na nga tuwan-tuwa talaga yung aking apo. Halos talunin ang hagdanan pababa, pero yun nga, nakaalala ang kanyang mami, ang kanyang lola at ang kanyang nanay, dahil ay nako, halos gusto nang talunin, hindi pa kaya dahil yung apo ko mga boss ay 1 taon at kalahati pa lang. Pagka binitawan mo, takbo rito, takbo roon ang kanyang ginagawa. So ayan di ba? Tuwan-tuwa siya. At inalis na nga ng mama niya yung kanyang suot na long sleeve, dahil maaraw na nga mga boss dito sa Picnic Grove. At ito na nga, dahil Picnic Grove, mag-picnic na tayo. Yun na, binaba na namin dito mga boss ang aming pagkain, mga pagkaing baon at inumin, maging
naglatag na kami niyan mga boss. Dala talaga namin yan, malaking lona yan. Hindi ko na kuhanan yung paglatag namin at nawala sa aking isip. Pati yan nga boss, mga boss, ay malaking luna yan. Yan dala namin. Nasa sasakyan yan para yun talagang purpose niyan. Ilatag namin para upuan, kainan. Kasi nga marami kami, ayan di ba? Pwedeng higaan. Marami kami boss dito. Natulog muna kami niyan after naming mag-lunch. Kasi sobrang init na. So, kako mamaya na tayo gumala ulit pag medyo hindi nagaanong mataas yung araw. At yung tamo naman yung apo ko. Tuwan-tuwa siya. Pinaglalaro niya ang dalang tawag dito. Yung electric pa na usong-uso ngayon na handy. Ayan, di ba? Kay tita niya Mado yan. At yan ang pinaglalaroan niya. Tuwan-tuwa siya. Dahil nga maaraw. Nilalagay niya pa nga yan sa, ayan, inihip-ihipan niya. Nilalagay niya sa ilalim ng damit niya. At kung ano-anong ginagawa ng aking apo. Ayan. Habang kanyang nanay, ayan, nakatulog na yan. Inigising niya. Ma! Papa niya ay tulog na rin. Yung lula niya. Kami naman. Nako, napakakulit na ng bata. Samantalang yung asawa ko, yun nagkukutuhan sila. Pumunta lang ng Tagaytay para magkutuhan. Ay, nako, yun. Pero guys, yan nga. Napakasarap ng nature view. Ang simoy ng hangin. So, nung makapagpahinga, ito na. Naglakad-lakad na ulit kami. Dito naman kami napadpad sa kabayuhan. Kaso yung aking apo ay takot sa kabayo. Sabi nga namin, yan, hilahin mo yung buntot. Dug yan. Gaya ng ginagawa mo sa mga aso namin sa bahay. Hinihila niya ang buntot. So, pero yun, nanood lang kami. Masyado mainit nung time na to mga boss. Kaya nakakatamad din na magkabayo. At ito nga mga kabayo nila rito. Then after that, ay dito naman kami. Itinor naman ko naman sila mga boss dito sa itong railings na to na nakalagay dito na 5 kilometers daw ang haba nito mga boss. Talagang puro lakaran talaga rito. Dito nga may warning nga din sa bukad dito na kung ikaw ay may sakit sa puso o may yun nga, mga heart problems ay huwag ka na lang tumuloy dito. Dahil dito mga boss, ayan, pababa, pataas ang ori ng itong daanan nito. Pero yun nga boss, safety naman siya. May railing siya magkabilaan, kaliwat kanan, at ito yun. Ito mga boss ang yung hagdan, yung tulay, yan, hanging bridge. Ang ganda dito ng design ito. Kanina nga lang ay may nakita kami ritong mga nagpuputo sa parang ikakasal. Tabo, yung apo ko gusto niya. Talagang hinayaan namin na maglakad, magtumakbo dito mga boss ang aking apo. At yun nga, nung pauwi na kami ay knockout. From Tagaytay to bahay, tulog siya sa sobrang pagod. Ayan, tuwan-tuwa siya, gustong-gusto niya rin maglakad. Gusto niyang, kaya pinaranas din namin sa kanya talaga na, sige, maglakad. Kaso, nung pauwi ng mga boss, yung pabalik na doon sa sasakyan namin, nako, nagpakarga na. So, mga boss, salamat sa inyong panonood. Sana nag-enjoy kayo na mapunta rito sa Tagaytay City. Wow! Bye-bye!